para sa mga mahilig sa board games, card games at strategy games, isang engranding sensation ang papalapit na hindi nyo dapat palampasin. Tama ka dyan, Atty. Joe, dahil kung akala ninyo ay sa gadgets at digital screens na lang umiikot ang entertainment ngayon, ibang klaseng bonding at creativity ang maranasan natin muli sa pinakamalaking tabletop gaming event sa bansa, ang All Aboard Expo 2026. Exciting yan. At upang talakayin pa ang tungkol sa event na to, makakasama po natin sina Sir Hans Kenner Fernandez, ang CEO ng Gaming Library, at si Sir Michael Alimurong, ang City Administrator ng Lungsod ng Quezon. Good morning po at welcome to Rise and Shine, Sir Hans, Sir Michael. Good morning, sir. Josh, Joe. Okay, para po sa mga first time pala na maririnig itong tungkol sa All Aboard Expo 2026, ano po yung pwedeng asahan dito? What they can expect sa event na ito at bakit po itinuturing na isa sa pinakamalaking tabletop gaming events ito sa bansa? So actually ito is parang isang celebration ng board gaming, no? And board gaming, card games. Talagang malaking celebration. You can expect na isang engranding experience, an opportunity to magsaya, maglaro, matuto, makipagkaibigan. Diba? Parang yung talagang pwede kayong magsama-sama at matuto mga bagong games. So talagang okay na experience. And this is all for all ages, Sir Mike, Sir Hans. So yun ang di alam ng akala nila pag board games para sa mga bata lang. Yung mga board games ngayon, hindi na po tulad dati, no? Pwede to para sa mga bata, para sa mga adults. Kung ako kaming dalawa ni Hans, naglalaro din kami, no? So iba't iba ng klase. Pwede tayong lumawak dyan, Sir Oo, Joshua. pwede kayo doon. Hindi na po snakes and ladders lang ang makikita nyo dyan. Okay. And Sir Mike, bilang City Administration ng Quezon City, gaano ba kahalaga yung suporta ng Quezon City at gaano kahalaga na mag-participate yung mga taga Quezon City dito sa All Aboard Expo 2026? Napakahalaga. Kasi sa Quezon City, lagi kami naghahanap ng mga iba't ibang oportunidad para magbigay ng experience para sa mga Q citizens, no? So kasi napakalaga ng Quezon City, gusto namin lahat ng nangyayari dito at yan ang talagang pinakamaganda, pinakamalaki. Okay. So of course, yung mga citizens, hinihikayat namin sumama kasi para sa kanila naman to eh. Ginagawa namin para sa kanila. Okay. Kay Sir Hans, ngayong taon po, ang theme o yung tema nyo ay kalikasan. Now, with this being said, paano nyo po ginagamit yung tabletop gaming para ma-integrate yung pamamaraan ng pangalaga sa kalikasan, environmental awareness at pagmamahal po ng mga kabataan sa ating inang kalikasan? Actually, yung mga board games natin ngayon, talagang pinopromote nila yung sustainability, which is in line dun sa vision din ng Quezon City. So, yung games po natin ngayon, pinopromote natin yung mga animals na nandito sa Pilipinas. So, nandun yung Philippine Eagle, yung Palawan Binturong, tapos gusto natin mai-promote yung kalikasan din nila. So, nandun po din yung mga mangroves. Tinuturo po ng game kung paano nyo ibubuo yung sarili nyong isla. Tapos dadalhin yung mga animals doon para tumira. So, yun po yung layunin ng game. So it's also an educational Yes! way to it's a way to learn. So Sir Hans, Sir Mike, no, in this age where entertainment is almost digital, gaano ba kahalaga itong tabletop games para sa, of course, personal interaction, connectivity, and bonding with family and friends? Sobrang halaga. Kung naalala nung bata tayo, diba? Naalala ko pa kasama ng mga tatay at mga kapatid ko, naglalaro kayo ng Monopoly. Yes. Nagsi-snakes and ladders, nagsi-chess. Tapos biglang itong mga gadgets na wala na lahat yan. No? So ibang advantage ng tabletop gaming, bumabalik yun. No? Nag-uusap kayo, walang nag-gadget. Kung mapansin nyo, kung mga nakapunta last year, pwede ka mag-picture ng buong venue at walang naka-cellphone. So talagang diba, nakakagulat na ang daming tao, thousands of people, walang cellphone, nag-uusap lang sila, gumagawa ng bagong kaibigan na talagang bonding experience siya. May maganda to, lalo na sa mga bata ngayon. Sana ma-expose sila dito sa ganitong mga Correct. activities. Kasi most of them, ako, pagka nasa mall, kahit nasa mall, kahit lalo sa mga food court, yung mga bata nagga-gadgets na lang. Oo, nakatelepono na lang. Ang maganda doon sa mga games na yan, talagang sabi nga ni Hans, yung iba, really educational. Pwede nyo matuto ng economics. May mga games na may auction games. Right. Mayroong mga environmental related, transportation related. So iba-iba. May city building din. Oh, wow. So talagang Ini-encourage nyo ba na during the game, sana hindi muna magtelepono, magdala ng phones yung mga tao? Iwan muna sa guard. kahit hindi namin sabihin sa Kahit kanila hindi yun, na- mangyayari. Kasi napaka-interesting talaga ng mga games na talagang matututo sila at may engganyo sila. Talagang sila mismo ang pipili na tatabi nila ang gadget nila. Okay. Well, Sir Hans, perhaps you can give us an idea. Ano po yung mga pangunahing aktibidad na maaaring asahan ng mga lalahok dito
dito at paano rin po matutulungan nito yung mga game developers natin dito sa Pilipinas? So, dito po sa All Aboard Expo, mga 300 plus new games po yung ilalabas. So, ang daming designs. Dun sa mga aspiring game designers, nire-recommend na talaga namin maglaro ng mga iba-ibang games kasi nag-expand yung knowledge base nila. Pero aside from this, meron po tayong mga seasoned game designers na galing po sa ibang bansa na nakapag-publish na internationally na dadating dito to host a game design panel. So dito po mamimit nila yung mga game designers na to. Meron din mga coaching sessions na pwedeng i-book na appointment para tulungan sila dun sa prototype nila na i-improve din. So this is really a well thought experience. So Sir Hans, Sir Mike, paano dun sa mga may agam-agam kasi kunyari ako matagal na ako hindi naglalaro ng tabletop game, no? Paano dun sa mga beginners? May mga games ba for beginners? Ano ba yung range ng mga games na available at para kanino? So naka-label po yung pagpasok niyo po dun sa convention, meron po tayong parang adventure guide na ibibigay sa bawat participant. Tapos naka-label po yung mga games from stage 1 to stage 5. So kung wala pa po kayong experience, maganda po na mag-start tayo dun sa mga games na stage 1. Karamihan po dito sa mga games na to, siguro mga 5 to 15 seconds dun sa stage 1, nagsa-start na kayo maglaro kaagad. Tapos marami tayong mga volunteers from Quezon City and other cities na gusto magturo, gusto tumulong sa mga participants na turuan sila kung paano laruin yung mga So games. yung mechanics sasabihin na rin doon. Oo, ikwento na po lahat-lahat. So, kailangan lang willing at may energy para Yes, the willingness to learn. Yun yung Yes, Sir Mike. sabihin sa mga tao na pupunta. Kahit wala kayong alam, may mga magtuturo naman sa'yo eh. So pwede kang palipat-lipat ng table, may nakita kayo, parang interesting naman to. Merong magsasabi, ganito paano maglaro niyan. So, ang isa pang goal talaga namin dito, of course, sa Quezon City, of course, to bring tourism, promote the city, but also with respect to tabletop game, really to increase exposure. Diba? Para mag-level up tayo, kailangan ma-expose ka sa anong po mga posibilidad, di ba? Yes. Maganda to, attorney, kasi yung iba, ang dilema nila, baka mamaya hindi ako marunong ng game na yan eh. Kinakabahan Paano ako. yan? Hindi ako marunong So maglaro yun ang yan maganda eh. dito kasi libre to para sa Q-Citizen. Yun. Diba? Sa mga Q-Citizen, napakamura, pero sa Q-Citizen libre. Kaya kung talagang natatakot kayo, punta lang kayo, wala nang mawawala sa'yo, di ba? Yun. Baka may mag-enjoy ka So pa. at may QCID lang matuto. to Sir Mike. QCID, QCID Pag lang. student, wala kayong QCID, kahit yung student ID nyo, pwede rin yun. Okay. Well, on that note, Sir Mike, can you invite yung mga ka-RSP natin dito sa Quezon City para makilahok saan nila pwede makita yung mga additional information, Facebook page? Go ahead, sir. So, of course, hinikayat namin lahat ng mga Q-Citizens and non-Q-Citizens na pumunta dito sa All Aboard Expo 2026, May 28 to 31 at the Maisie Center at Quezon City Hall. No? At pwede kayo pumunta sa gaminglive.com para magrehistro o kaya kung dumadaan kayo sa mga kaya, nakikita nyo doon sa mga street light banners or may mga QR code nyo lang at para magrehistro. Ini-encourage namin magrehistro kasi napakarami na po nakarehistro para lang hindi kayo mawala Maubusan ng maubusan ng slots. Okay. Sir Hans? Yes, ini-invite po namin lahat ng tao para pumunta po sa Quezon City MICE Center from May 28 to 31. Ito po yung best 4 days of gaming and bonding talaga dito sa Pilipinas. Aside from the Q-Citizens, children below 12 years old, libre din po pumunta. At may mga children games din po tayo na nakahanda for this event. So I think lahat ng tao mag-enjoy. Ibang experience na walang nagsa-cellphone tapos lahat tayo nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ayan, Yeah, para sa ating exciting. mga ka-RSP, get your 4 best days. Kaya maraming salamat po Sir Hans and Sir Mike sa inyong pagpunta sa amin. At makilahok po tayo sa All Aboard Expo 2026. Thank you, sir. Thank you.